Napabalikwas ako ng bangon nang biglang tumayo si Marian at nagsusuka sa banyo. Suka siya ng suka sa loob ng banyo, kahit wala namang lumalabas, tanging laway lang ang lumalabas sa sinusuka niya. Nagtataka ako sa mga kinikilos niya, hindi naman siya dating ganito, pero ngayon kakaiba ang kanyang mga kinikilos. Mahal, okay ka lang ba? Magbihis ka muna, baka malamigan ka lalo at nakahubad ka pa. Wika ko sa kanya. Okay lang ako mahal, pahingi akong tubig, sagot niya sa akin. Pagkatapos ko siyang bigyan ng tubig ay medyo umigi na ang kanyang pakiramdam. Inalalayan ko siyang tumayo dahil nakikita kong nanghihina siya dahil sa pagsusuka. Ipinasuot ko kay Marian at bathrobe ko para hindi siya malamigan sa lamig na dulot ng aircon. Hininaan ko na din ang dahil pakiramdam ko hindi okay ang mahal ko. Nagsuot na din ako NA boxer at sando at nagluto ng sopas para sa kanya. Sa ilang minuto ay naprepare ko na ang aking nilutong sopas para kay Marian. Dinala ko ang isang mangkok ng sopas sa kwarto ko para siya ay makakain na. Nakita ko na nakapikit pa din siya at parang hapong-hapo sa kalagayan niya. Mahal, gising, kain ka muna, nagluto ako nagsopas. Ano ba nangyayari sa'yo? Nag-aalala ako ng husto. Tanong ko sa kanya na may marahang pagtapik para magising siya. Mahal, sabi ni Mommy, baka buntis daw ako, pero hindi pa naman sigurado mahal, natatakot ako mabuntis mahal, baka. Umiiyak na ani mahal. Talaga mahal? Buntis ka? Alam mo ba yan ang gusto kong mangyari? Sa wakas nagbunga na ang ilang labas-masok ng suman ko sa puto-bongbong mo. Tuwang-tuwa kong sagot kay Marian. Mahal, alam mo naman na dapat hindi pwede pa sa ngayon, nasa organisasyon pa ako. Wika niya muli sa akin na ikinatahimik ko. Alam ko na mahirap sa kanya ang pinagagawa ko dahil gaya ng sabi niya gusto niya ang ginagawa niya, pero sana intindihin niya din kung sakaling buntis siya. Ayoko mapahamak sila ng magiging anak namin. Masama ba yung gusto kong mangyari? Huwag ka mag-alala mahal, pangako kakausapin ko si Boss Kiray kung sakaling buntis ako, titigil na ako sa pagiging agent para sa anak natin. Wika niya sa akin at biglang nagpabago sa aking ekspresyon. Salamat mahal, inaalala ko lang ang kaligtasan niyong dalawa ng magiging anak natin, tulad mo gusto ko na din lumagay sa tahimik. Next week maghanda ka, pupunta tayo sa VIA, personal na akong magre-resign bilang agent at mananatili na dito sa Pilipinas. Kayo ng anak natin ang importante sa akin ngayon, kayo na lang ang meron ako mahal. Paliwanag ni ko sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit, alam ko na magiging mabuting ina si Marian sa aming anak. Mahal na mahal ko si Marian, kaya sana ay mag-resign na siya tulad ko. Gagawin ko ang mag-resign para din ito sa pamilyang bubuuhin namin at para maiwas sa kapahamakan ang bubuuhin naming pamilya. Gusto ko na din mag-focus sa mga ilang bagay na hindi mahahati ang oras ko. Nang umigi na ang pakiramdam niya, niyaya ko siyang magpa-check up kami para malaman kung totoo ang hinala namin na buntis siya. Pagpasok pa lang namin sa hospital ay inasikaso na agad kami dahil sa ilan lang naman ang pasyente. Congratulations Mrs. Alejandro, you are 5 weeks pregnant. Nakikita mo ba yung picture sa monitor na gumalaw? Yan yung heartbeat ng baby na naririnig nyo. Wika ng doktora. Natawa pa si Marian nang sabihin ng doktor na Mrs. Alejandro, soon mahal, malapit na, ngayon pa na mabubuo na ang pamilya natin, usal ko lamang sa aking sarili. Nakita ko ang saya sa mukha ni Marian nang malaman niyang confirm ang pagdadalang tao niya. Nakita ko pa siyang lumuluha dahil sa matinding saya. Ulila na ako sa magulang, kaya alam ko na ito na ang hinintay ko na bumuo ng pamilya. Kaya alam ko na magiging mabuting ina at asawa siya sa akin. Mahal, narinig mo yon, magiging tatay na ako, ang saya ko mahal, salamat sa Diyos at ibinigay niya kayo sa akin ng magiging anak natin. Wika ko sa kanya na umiiyak. Mahal, matutuwa sila dad nito at si Mommy, matagal na nila gusto magkaroon ng apo. Mahal na mahal kita mahal, salamat. Sagot niya sa akin. Mas mahal ko kayo mahal, kayo ng magiging anak natin. Ani ko kay Marian. Ang sweet naman na mag-couple na ito. O siya, ito ang ilang mga vitamins na kailangan mong inumin Mrs. at dapat healthy foods, iwasan ang mga soft drinks, salty food, mas mainam kong prutas at tubig para healthy si baby. Sa pagbabalik nyo makikita na natin kung ilan ang anak nyo. Base sa record ni Mrs. may kambal siya, sa ngayon kasi hindi pa makita, baka next month makita na natin. Ingat lang sa mga kilos Mrs. dahil ang first trimester sa pagbubuntis ay medyo delikado pa. Mahabang paliwanag ng doktor. Masaya kaming lumabas ni Marian sa hospital, papunta kami ngayon sa bahay nila para ihatid ang magandang balita sa kanyang pamilya.
Ang daming nangyaring magandang blessings sa buhay ko, dapat kong ipagpasalamat sa Diyos. Una ay ibinigay niya sa akin ang babaeng makakasama ko habang buhay, isang babae na nagpabago sa pananaw ko. Isang babae na kahit may katigasan ng ulo ay sobrang mapagmahal, wag lang gagalitin at baka iba ang magawa sa akin. Pangalawang blessings na ibinigay ng Diyos sa akin ay magkaroon ng anak sa babaeng mahal ko. Mabubuo ko na ang pamilya na matagal ko nang hinihiling. Hindi na ako muling mag-iisa, sisikapin ko na alagaan ang mga kayamanan ko at mamahalin ko sila kahit na buhay ko pa ang ialay ko sa kanila. Pagkarating namin sa kanilang bahay, dali-daling bumaba si Marian sa kotse at pumasok sa kanilang tahanan. Hindi ko na naipark ng maayos ang sasakyan ko dahil hinabol ko siya at nagtatakbo. Hindi niya ata naalala na buntis siya. Ahais, babaeng ito talaga, pasalamat siya, mahal ko siya. Mop me. Daddy. Marie. Sigaw ni Mahal sa kanila. Mahal, tumigil ka, kakatakbo, baka mapano ang anak natin. Sinabi sa'yo ng doktor mag-ingat ka, paalala ko sa kanya. Buntis ka, anak. Wika ni Mommy Nora kay Marian. Opo Mommy, kanina lang namin nalaman ni Marcus. Ang saya ko po. Sagot ni Marian kay Mommy Nora. Marian, napakapalad mo, masaya ako na magkakaanak ka na alam ko na magiging mabuti kang ina. Wika naman ni Marie na umiiyak at yumakap kay Marian. Aba! Marcus, dapat makasal na kayo ng anak ko bago lumaki ang tiyan niyan. Sa kaarawan ko sa susunod na linggo magkakaroon ng malaking pagdiriwang. Bukod sa aking kaarawan ay aanunsyo ko ang inyong kasal kasabay ng muling pagbabalik ng anak kong si Marie. Wika ni Daddy. Opo Daddy, gusto ko po yung plano niyo, panigurado magiging masaya ang inyong kaarawan. Sagot ko kay Dad. Isang masayang salo-salo ang pinagsaluhan namin sa hapag dahil sa pagbalita namin na buntis ang mahal ko. Excited na ang lahat sa paparating na miyembro ng pamilya. Bukas na ang araw na pinakahihintay naming lahat. Abala ang karamihan sa amin dahil bukas na ang kaarawan ni Daddy kasabay ng pagpapakilala niya kay Marie bilang matagal na anak na nawalay sa amin. Kasabay ng anunsyo ni Dad ay ang engagement party din namin ni Marcus. Maraming mangyayari bukas sa event, panigurado na lahat ay maghahanda at excited sa party bukas. Inimbitahan din ni Marcos ang kanyang mga malalapit na kaibigan at ang pamilya nito sa engagement namin. Maging ang buong kaibigan at naging bahagi ng pagpasok ko sa Hilarious Flower Organization ay dadalo din. Natuwa ako kay Boss Kiray nang magpaalam ako sa kanya na magbibitiw na ako sa pagiging agent. Naintindihan niya daw ako, mas unahin ko daw ang kapakanan at kaligtasan ng pamilyang bubuohin namin ni Marcus. Sinabi niya din na kapag gusto ko bumalik sa organization ay bukas lang ito palagi para sa akin. Nangako din sila ni Boss Santa na dadalo sa aming engagement party bukas. Nakaredy na din ang susuotin ko, isang metallic silver na may mga beads sa bawat lining nito. Kita ang likod nito, may malaking bulaklak sa kanang bahagi na nagpalakas ng dating sa damit. Parehas ang design ng suot namin ni Marie, yun nga lang kulay metallic gold naman ang sa kanya. Kinakabahan pa nga si Marie sa gaganapin na party dahil ito daw ang unang beses na dadalo siya ng pagtitipon. Sinabi ko sa kanya na mag-relax lang siya at huwag mag-alala dahil kasama niya naman kami nila Daddy. Maging ang susuotin ng mahal ko ay nakaredy na din, isang 3-piece suit na tenermo sa aking gown, kulay gray naman ang kanya na lalong magpapalabas sa angking kagwapuhan ng mahal ko. How I wish na ganito na lang sana kami palagi at kung may pagsubok man mabilis namin maresolbahan na magkasama. Si Marcus ang unang boyfriend ko at sana siya na din ang huli. Alam ko na mahal niya ako at nararamdaman ko ang pagiging mabuti niyang ama sa magiging anak namin. Alam ko na hindi lang dapat puro saya ang iisipin ko, dapat maging handa din ako sa mga problemang darating. Alam ko naman na makakaya namin tong lampasan basta magkasama lang kami. Kinabukasan nagising ako sa ingay sa loob ng bahay at sa garden. Inayos ko ang sarili ko bago bumaba para silipin ang mga kaganapan sa baba. Nakita ko na abalang-abala lahat sa kanya-kanyang gawain. Napakadaming tao mula sa mag-aayos ng venue para mamaya 6:00 pa lang ng umaga, pero heto, bulabog talaga ang nangyari. Pumunta ako sa kitchen para maghanap ng makakain pero wala akong nakitang pagkain dahil ang mga kasambahay namin ay abala din sa pagtulong sa mga aayusin mamaya. Umakyat na lang ako sa kwarto ko, nagugutom ako, gusto ko kumain ng mainit na bibingka na maraming keso at condensed milk. Alam ko na marami nito sa simbahan na nagtitinda. Mabilis kong tinawagan si Marcos para makain ko ang cravings namin ng anak ko.
Ring! 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 Hello mahal, mahal, wika ko kay Marcos. Shit! Anong nangyari mahal, bakit ka umiiyak? Sabi niya sa akin. Mahal, nagugutom ako, walang pagkain sa baba, abala sila sa pag-aayos, gusto ko ng bibingka na may maraming keso at condensed milk. Mahal please. Nagugutom na kami ni baby. Ungot ko kay Marcos. Mahal naman, nakakakaba ka naman, akala ko kung ano na nangyari sa'yo, nagmamadali pa akong magbihis para puntahan ka. Sagot niya sa akin. CJ, kung nakaistorbo pala ako sa'yo, wag muna ako bilhan, itutulog ko na lang tubay. Sabi ko kay Marcos kasabay ng pagpatay, nagtawag ko sa kanya. Nakasimangot akong nakahiga sa kama ko. Iniisip ko talaga yung bibingka na maraming keso na may condensed milk, dahil sa inis at pagtatampo ko natulog na lang ako dahil hindi ko makain ang cravings na gusto. Nagising ako sa mga halik na pumapatak sa mukha ko. Nang imulat ko ang aking mata, mukha ni Marcos ang nasilayan ko na nakangiti. Fresh na fresh ang loko, ang bango pa, parang suman na ang gusto kong kainin kesa bibingka na madaming keso. Pero galit ako dahil hindi niya binigay ang cravings ko, kausap ko sa sarili. Bakit andito ka? Paano ka nakapasok sa kwarto ko? Tanong ko sa kanya. Mahal, wag ka na magalit, binili ko na yung bibingka mo na madaming keso at may condensed milk. Ayun o umuusok pa, mainit pa yon. Sagot niya sa akin. Talaga, excited kong sagot sa kanya, namilog ang mata ko na naiiyak dahil ibinigay niya sa akin ang pagkaing hanap ko. Mahal, ayoko magalit ka at magutom ang anak natin, sabi ni Mommy dapat daw lahat ng cravings mo ibigay ko para daw hindi pumangit ang anak natin. Kaya ayan, binili ko, maaga pa lang naghanap na ako, mabuti na lang pagpunta ko dito may nadaanan ako nagtitinda kaya bumili ako. May kasama pa yung puto bongbong na maraming keso na may condensed milk at leche flan. Pero syempre kahit masarap yan, sa puto bongbong mo pa din ako mahal, mas masarap yon. Paliwanag ni Marcos na may nakakalokong ngisi. Mahal, hubad ka. Tabihan mo ko, mamaya ko nakakainin yan, gusto ko amuyin kita uli, saka pwede ko bang kainin uli ang suman mo? Tanong ko sa kanya. Gulat na gulat si Mahal sa sinabi ko, hindi niya siguro akalain na masasabi ko ang ganoong bagay. Mahal, simula nang nabuntis ka naging aggressive at mahilig ka na mahal, lagi kitang bubuntisin para lagi kang ganyan sa akin. Sagot ni Marcos kasunod ng paghubad niya na ng lahat din sa plot niya sa katawan. Inisiksik ko ang mukha ko sa kilikili ni Marcos, gusto talaga ang amoy nito, naramdaman ko din na naninigas na ang kanyang suman kaya bumaba ako sa pagkakahiga at hinawakan ko ang kanyang suman na mamula-mula. Dahan-dahan kong sinubo ito at nilabas-masok sa bibig ko, dila, subo ang ginawa ko hanggang sa isang impit na ungol ang kumawala kay Marcos at tuluyan nang lumabas ang kanyang condensed milk. Mabilis kong nilunok ang mga pumasok sa bibig ko, ang iba naman ay tumalamsik pa sa katawan ko. Mabilis na kumuha si Marcos ng wipe sa kama ko at pinuna sa akin. Okay ka na mahal? Nakain muna ang suman ko, ako naman kakain ng puto bongbong mo. Tanong sa akin ni Marcos at dahan-dahan akong inihiga sa kama. Hinalikan ako ni Marcos mula sa aking labi pababa sa leg ko, hanggang sa makarating siya sa aking dalawang bundok, sa linhinan niya itong minasahe at sinipsip. Dahil sa sarap na ginagawa ni Marcos, hindi ko na malayan na nasa pagitan na siya ng aking hita at nilalantakan na ang aking puto bongbong na akala mo matagal hindi nakakain samantalang araw-araw na namin ito ginagawa. Mahal, sige pa. Malapit na ako mahal. Kasabay ng isang mahabang ungol ay tuluyan na akong nilabasan, sinaid niya na naman lahat ng katas na nagmula sa akin. Ang sarap ng maagang vitamins ko mahal, ready ka na ba para sa main course? Tanong ni Marcos sa akin. Sige lang mahal, gusto ko maramdaman ang suman mo sa puto bongbong ko, mapang-akit kong tugon sa kanya. Umibabaw sa akin si Marcos at nilalaro-laro niya ang kanyang suman sa aking puto bongbong na tila nanunukso. Ipasok muna mahal, I want to feel you inside me, pakiusap ko sa kanya. Pinasok ni Marcos ang kanyang suman sa aking puto bongbong at dahan-dahang umulos sa akin. Matinding init ang naramdaman ko kasabay ng kakaibang kilabot na hatid sa aking katawan. Ang dahan-dahang pagulos ay naging mabilis hanggang sa tuluyan na namin narating ang langit na inaasam. Matapos ang mainit na pagtatalik namin ay kinain ko na ang dessert na dala niya, ang bibingka na madaming keso at condensed milk.
Pero mas masarap ang pinaranas sa akin ni Marcos solve na ang puto bongbong ko sa kanyang suman. Nagising akong kayakap si Marcos parehas hubad ang aming katawan tanging kumot lang ang tumatakip sa aming kahubaran. Kinuha ko ang cellphone ko at nakita kong 10:00 na pala ng umaga. Ginising ko si Marcos dahil panigurado kanina pa kami hinahanap sa baba. Pagkatapos pala namin magkainan ay nakatulog pala ito sa tabi ko. Mahal, gising ba hinahanap na tayo nila dad tanghali na mahal? Pagtapik ko sa mukha ni Marcos. Ang hirap naman gisingin nito, bakas kasi sa mukha niya ang puyat at pagod ganoon pa man ay gwapo pa rin ang mahal ko. Pinugpog ko siya ng halik sa buong mukha niya para siya ay magising. Tawa pa ako ng tawa habang ginagawa ko ang kalokohan ko sa kanya, pero ayaw talagang magising kaya lalo ako nakaisip ng kapilyahan sa isip. Mahal, sabay tayo maligo-paliguan mo ko, iparanas mo muli sa akin ang init ng mga haplos mo. Bulong ko sa kanya na biglang nagpamulat sa mga mata niya. Tara na mahal, para makarami pa tayo, paa pa lang nagagawa natin kanina, wala pang kamay, ulo, at ilong ang anak natin kaya tara na at nang magawa na natin ang mga kulang. Tugon niya sa akin. Tawa ako ng tawa sa kalokohan ng mahal ko. Kung ako ay baliw itong si mahal naman ay praning. Ang dami kong tawa sa mga sinabi niya, halos maihina ako sa kakatawa dahil sa mga pinagsasabi niya. Isang katok ang kumuha ng atensyon namin ni Marcos. Marcos, yan bumaba na kayo, hinihintay namin kayo sa baba, kakain na tayo dalian nyo ng dalawa. Wika ni Mommy. Okay Mommy. Sagot ko kay Mommy. Let go na mahal, baka makurot tayo parehas ni Mommy, postpone muna ang daliri mga anak, mamaya na lang gagawin ni Daddy babawi siya. Tumatawang ani ni Marcos habang kausap ang tiyan ko na akala mo naman may sasagot. Sabay na kami naligo at naglinis ng katawan ni Marcos ang loko akala ko wala nang gagawin. Ayon yung 5 minutes naging 15 minutes ang tinagal namin dahil sa quickie niya. Pagbaba namin sa hagdan, nakita namin ang nakasimangot na mukha ni Helio sa hapag. Samantalang si Marcos ay nakaakbay sa akin at tawa-tawa lang ang ginawa. Nakadali na naman kasi ang siraulong to. Bakit naman ang tagal nyo? Kanina pa nagwawala ang bulit ko sa tiyan. Reklamo ni Dreke sa amin ang nakaupo kami sa hapag. Buti nga sa'yo bulit yung nagwawala, kay Marcos anaconda ang nagwawala. Kailangan kumain ng anaconda niya at nagwawala kaya pinakain ko muna. Wala pala yung bulit mo sa anaconda ni Mahal. Pangaasar ko kay Dreke na natatawa ako sa nakita kong reaksyon niya. Mahal, saway sa akin ni Marcos na pulang-pula ang mukha. Yan ang bibig mo nasa hapag tayo, kumain na nga tayo, kayong mga bata kayo, kahit kailan kayo lagi nyo pinasasakit ang ulo ko. Ani ni Mommy na hawak ang kanyang sentido dahil sa kalokohan namin ni Drake. Masanay ka na sa kanila Marcos ganyan sila ni Drake mag-asaran, anyways lahat ba ay handa na sa party mamaya? Tanong ni Dad. Okay na lahat Dad wala nang problema maghihintay na lang kami sa oras para makapag-prepare. Wika muli ni Drake. Ikaw ba Marie excited ka na ba mamaya? Tanong ko sa kakambal ko. Nahihiya ako mamaya at kinakabahan hindi ako mapakali Marian natatakot ako. Sagot ni Marie. Huwag kang kabahan kasama mo naman kami, saka si Drake ang aalalay sa'yo kaya huwag kang mag-alala. Pagpapalakas ko ng loob sa kanya. Isang tangoan na ibinigay sa akin ni Marie at kasunod nun ay kumain na kami habang nagpapalitan ng mga kwento sa buhay. Si Daddy, Drake at Marcos ay puro negosyo ang usapan. Samantalang kami nila Mommy ay karanasan ni Marie sa pamilyang kinagisnan niya. Magkatabi kami ni Marian sa kwarto ko na inaayusan ng hinirig ni Mommy para ayusan kami. Nakita ko ang ningning sa mata ni Marie nang makita niya ang sarili niya pagkatapos ayusan. Ang ganda ng kapatid ko magkamukhang magkamukha talaga kami. Kung hindi lang sa kulay ng balat malilito ang titingin sa amin. Nang isuot namin ang gown namin, tiningnan namin parehas ang refleksyon namin sa salamin. Gandang-ganda kami sa ayos namin dahil parehas na parehas ang makeup namin maging ang gown namin ay parehas ng disenyo, kulay lang ang pinagkaiba nito. Ang ganda mo Marie, ngayon wala nang mang-aapi sa'yo dahil andito na ang totoong pamilya mo na magtatanggol sa'yo. Ngayong gabi makikilala na ng lahat si Marimar de la Riva, ang anak na nawawala ni Celestine at Arthur. Mahal na mahal kita Marie, andito lang ako palagi sa'yo, kapag kailangan mo, kahit na mag-asawa at magkaanak na ako. Wika ko sa kanya na may kasamang mahigpit na yakap.
Salamat yan. Kung hindi niyo ko nailigtas ng araw na yun, baka pinagpasapasahan na ako ng kung sino. Utang ko ang buhay ko sa'yo yan. Napakapalad mo at nakita mo na ang lalaking mamahalin mo bonus pa na may baby na kayong parating. Mahal din kita yan salamat ng marami. Umiiyak na wika ni Marie. Huwag kang iiyak, masisira ang makeup mo, sige ka mamaya ikaw asarin ni Drake ang lakas pa naman mang asar nun. Ani ko kay Marie na natawa sa sinabi ko. Bumukas ang pintuan ng silid kong nasaan kami ni Marie, nakita namin na papasok si Marcos at Drake. Napakagwapo talaga ng mahal ko, napakakisig niya sa suot niya maging si Drake, ay napakagwapo din ngayong gabi malamang madami na naman tong pupuntahang babae, ubod ng babaero kasi. Hi beautiful ladies, ang ganda naman ng nasa harapan namin, mga diyosa ng kagandahan bukod sa isa silang prinsesa. Bagay na bagay kayo sa amin ni Bayaw mga Adonis na bumaba sa di Olympus. Wika ni Drake. Mahal, ang ganda mo, parang ayoko na umattend ng party sa loob na lang tayo ng kwarto at hindi na tayo lalabas. Ani naman ni Marcos. Let's go na mahal, baka sana naman tayo mapunta. Tumatawa kong sagot habang hinalikan niya ako sa mukha. Tara na. Madami ng tao sa baba, hinihintay na din tayo ng mga kaibigan natin. Marie, ang ganda mo ngayong gabi, ito ang gabi na magbabago na ang lahat sayo. Tara. Dito ka sa tabi ni Kuya, humawak ka lang sa akin kapag feeling mo kakabahan ka. Masayang wika ni Drake kay Marie. Salamat Kuya. Sagot naman ni Marie kay Drake. Pagtapos i-retouch ang makeup namin ni Marie, ay sabay kaming kinuha ni Marcos at Drake para bumaba na sa party. Isang ngiti ang binigay ko kay Marie para ipahiwatig na kaya niya yan. Isang magarbong dekorasyon at nagliliwanag na paligid ang bumungad sa amin ni Marie pagbaba namin sa hagdanan. Ang ganda ng pagkakaayos ng mga dekorasyon. Detalyadong detalyado. Pinagmasdan ko si Marie, nakita ko din ang pagkagulat at pagkamangha niya sa mga nakikita niya ngayon. Nagustuhan mo ba mahal? Tanong sa akin ni Marcos habang magkasupugpong ang aming mga kamay. Mahal, ang ganda tingnan mo ang mukha ng kambal ko, tuwang-tuwa siya, habang kausap niya si Drake masaya ako para sa kanya na unti-unti na nagbabago ang buhay niya. Sagot ko sa kanya. Napakabuti ng puso mo mahal, kaya mahal na mahal kita, alam ko din na magiging mabuti kang ina sa magiging anak natin. Isa sa mga bagay na nagustuhan ko sa'yo mahal dahil napakabuti mo sa lahat. I love you mahal. Ani ni Marcos sa akin. Mas mahal kita mahal. Tugon ko sa kanya at isang halik sa noo ang binigay niya sa akin. Pagkarating namin sa garden, tuwang-tuwa ako kung gaano kaganda sa loob ng bahay na malin mas doble ang ginanda ng garden. Hindi ko kasi to pinagtuunan ng pansin kanina, maghapon kami nasa silid ko ni Marcos at naglalandian. Kumain lang kami ng lunch kanina at bumalik agad sa kwarto. Nakita ko ang mga kaibigan ko sa Hilarious Flower Organization, lahat sila ay dumalo, sila Angela, Joy, Christina, Arziel, maging sila Boss Kiray at Boss Santan andito, may bonus pa na Asher na kasama na poging-pogi. Nakita ko din si Nessa na tahimik lang nakasama ng isang lalaki na ang pangalan ay Ishiki Watanabe, isang half Japanese half Pilipino. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang may-ari ng malaking media company sa bansa at ito rin ang kinuha ni Dad na media para mag-coverage ng event namin ngayon. In fairness, nakikita ko sa kanya na malaki ang interest niya kay Nessa at mukhang may namumuong ugnayan sa kanila. Pagtapos namin sila batiin ay pumunta naman kami sa table ng mga kaibigan ni Zach, habang si Marie akay ni Drake sa table ng mga kaibigan niya para ipakilala si Marie. Pagkarating namin sa table ng mga kaibigan ni Marcos ay pinakilala niya ako sa mga dumalo at sumuporta sa amin. Mahal, ito si Zach Collins, ang kaibigan ko na taga-Dinby, at ang kanyang triplets na ang cute. Wika ni Marcos. Hello Zach, I'm Marian, salamat ba man at nakarating kayo. Ang gwapo at ang ganda naman ng anak mo. Sana ganyan din maging anak namin ni Marcos. Masayang sabi ko, tunay kasi na napakute ng mga anak niya. Nakuha nila ang mukha nila sa kanilang ina. Nice to meet you Marian, sa wakas may nagpatino ng babae kay Alejandro pagkatapos siyang iwan noon. Wika muli ni Zach, nakita ko kung paano sila magtinginan ni Marcos. May hindi ba ako alam kay Marcos tungkol sa nakaraan niya? Mamaya ko na lang itatanong sa kanya mga katanungan na nasa isip ko lang.
Mahal, this is Tita Grace and Tito Greg magulang ni Johan. And this is Johan, may buddy actually tatlo kami nila Zach ang mga magkababata at magbe-best friend. And I think parehas kami ng magiging kapalaran ng dalawang itlog na iyan sa future. Natatawang ani ni Marcus. Sira ulo ka Alejandro, hindi ako tutulad sa inyo ni Collins na mga loko-loko. Ganting asar ni Johan. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakaharap ko ang mga kaibigan ni Marcus. Ang unang encounter namin ay sa bar pa at may gulo. Ngayong nakaharap ko sila masasabi ko na mabubuti silang tao. Maging ang magulang ni Johan ay mababait. Naku Hisha, masanay ka na sa mga iyan, ganyan lang mag-asaran ang mga iyan pero hindi naman sila nagkakapikunan. Magkakadugtong na ang mga pusod ng mga iyan simula pa mga bata. Hindi ko akalain maging sa Amerika at magkakasama pa din ang mga iyan, mahabang wika ni Tita Grace. Asa ng fiancé mo Gomez? Tanong ni Zach kay Johan. Bigla daw nagka-emergency kaya hindi daw siya pupunta. Sagot ni Johan kay Zach. Matapos ng ilang pag-uusap ay nagpaalam na kami ni Marcos sa mga kaibigan niya at lumapit na kami sa table ni Daddy at sa pwesto nila Marie. Masaya ako ngayong araw dahil mapapakilala na si Marie at bukod doon ay ang mga biyayang dumating sa amin ni Marcos. Mga ilang minuto ang lumipas at nag-umpisa na ang party habang ang iba ay abala sa pag-uusap ng negosyo dahil halos lahat ng mga kilalang negosyante ay andito sa bahay namin, parang naging meet up tuloy tong bahay namin. Ganoon pa man ay okay lang kaarawan ito ni Dad kaya alam ko na masaya siya ngayon dahil kapiling niya na ang nawalay niyang anak. Habang kumakain ang ilang bisita at nag-iinuman umakyat sa stage ang MC at nag-umpisa na ipakilala at batiin si Daddy. Ladies and gentlemen, good evening. We are gathered here tonight to celebrate a very special occasion, the birthday of Mr. Arthur de la Riva. We are delighted that you could join us to share in this joyous celebration. Now, let us invite the birthday celebrant, Mr. Arthur de la Riva, to come forward and express his appreciation to all of you who have taken the time to be with us tonight and to share some thoughts on this special day. Masiglang pagbati ng MC at umakyat na si Daddy sa stage. Ladies and gentlemen, dear friends and family, I would like to start by expressing a heartfelt gratitude to each and every one of you for joining me on this special day. Tonight, we gather not only to celebrate my birthday but also to share in some extraordinary announcements. It is with great joy that introduce the child, Maharimar de la Riva, who has been missing for a long time but has now been reunited with our family. Maharimar is the twin sibling of Eva's daughter Marian. And now, I have two more announcements to share with you. Firstly, I am thrilled to announce the upcoming wedding of Isla's daughter Marian de la Riva to Marcos Draven Alejandro. And lastly, I am overjoyed to share that I will soon become a grandfather. Thank you all again for being part of this special evening. Masayang anunsyo ni Daddy at tinawag kaming lahat sa stage. Isang maingay na palakpakan ang namayani sa buong lugar kung saan ay dinaos ang kaarawan ni Daddy. Maraming bumati sa amin ni Marcos at sinabi namin sa formal engagement party na lang namin at muli silang dumalo. Kita ko sa mukha ni Marie ang labis na kasiyahan habang pinapakilala ni Daddy sa mga kakilala niya. Makikita sa kanya ang hiya pero unti-unti din siyang masasanay kapag dumating ang araw. Nang unti-unti na mag-uwian ang mga kaibigan at bisita ni Marcos, ay nagpaalam na kami kanila Dad at Mommy pati kanila Drake at Marie. Pupunta kasi kami ni Marcos sa Ilocos, gustong-gusto ko kasi sa hacienda niya doon. Kanina pa nakaimpake ang mga gamit ko na bibit-bitin papunta doon. Pagkatapos namin magpaalam ay nagbihis muna ako sa silid ko ng komportableng damit at magkahawak kamay kaming umalis ni Marcos sa bahay na masaya. Andito kami ngayon sa hacienda ko sa Ilocos matapos ang kaarawan ng ama ni Marian at pagpapakilala kay Marinyaya ko siya na dumito muna kami sa hacienda. Gusto ko na palaging andito sa lugar na ito simula nang umuwi ako ng Pilipinas dahil sa lugar na to ang naging saksi kung gaano ko kamahal ang babaeng ina ng aking mga magiging anak. Pinapunta ko din dito ang isang taong mahalaga sa akin na simula pa noon ay hindi ako iniwan. Pangalawang ina ang turing ko sa kanya dahil mula pa pagkabata ay kasakasama ko na si Nana Mila. Gusto ko ipakilala sa kanya ang babaeng laman ng puso ko. Gusto ko sabihin sa kanya na ang babaeng mahal ko ay ang buhay ko ngayon. Habang nag-iikot ako dito sa hacienda dala ang kabayo kong Signite, tuwang-tuwa ang mga tauhan dito na binati ako.
Nanibago siguro sila dahil palagi na nila akong nakikita, kay tagal ko din na hindi tumuntong ng Pilipinas simula ng lokohin at iwan ako ni Madel sa mismong araw ng kasal namin. Akala ko katapusan na ng mundo para sa akin dahil sa sakit at kahihiyan na idinulot niya sa akin. Gumuho lahat ng pangarap ko para sa aming dalawa. Lahat ibinigay ko sa kanya pero hindi pa din siya nakontento at iniwan niya pa din ako. Minsan natanong ko sa Diyos ano ba ang kulang at problema sa akin lahat naman binibigay ko kapag nagmamahal ako. Hindi ako nakikipaglaro sa ibang babae dahil nakita ko noong buhay pa ang magulang kung gaano kaloyal ang daddy ko sa mommy ko. Lahat payo nila sa akin ay sinunod ko na maging mabuting anak at kung may mamahalin balang araw ay mahalin ko ng buong puso at hindi lolokohin dahil ang pagsasama ng puro pagmamahal ay walang katumbas na saya katulad sa kanila ni daddy. Pero ang ginawa sa akin ni Madel walang katumbas na sakit na nagpadurog sa akin. Labis kong siyang mahal pero ang isinukli niya sa akin ay sobrang sakit. Kaya naisipan kong tumakas at sa Amerika manirahan ganoon pa man ang nangyari sa amin ni Madel ay ipinagpapasalamat ko pa din dahil natagpuan ko naman ang babaeng higit sa kanino man, isang babae na simple lang ang kaligayahan. Isang babae na mas inuuna ang kapakanan ng iba kesa sa sarili. Si Marian. Sobrang mahal na mahal ko si Marian kahit itong nararamdaman ko sa kanya, kahit kailan hindi ko naramdaman J. Madel. Alam ko na masusupresa siya mamaya sa gagawin ko, katulong ko ang lahat ng tauhan ko sa hasyenda. Maaga ako bumangon sa higaan namin dahil gusto ko personal na makausap ang mga taong kinuha ko para sa supresa ko sa kanya. Mabuti na lamang at tulog na tulog siya nang umalis ako. Matapos kong kausapin ang mga taong tutulong sa akin, ay mabilis kong pinatakbo signite sa kabuuhan ng hasyenda pumunta ako sa taniman ng mga prutas at kumuha ng ilan para mamaya ay ibigay sa mahal ko. Gusto ko ng isang masaya at malaking pamilya para umingay ang aming bahay at may batang nakakatuwa na sasalubong sa akin sa pag-uwi. Ang sabi ng doktor sa susunod na buwan, baka malaman namin kung ilan ang bata sa tiyan ng mahal ko. May posibilidad daw na maging twins or triplets or maybe quadruplets ang anak namin dahil sa mailahing kambal ang mahal ko. Kung ano man ang ibigay sa amin ng Diyos ay maluwag kong tatanggapin. Ang ibigay ang babaeng makasama ko habang buhay ay isang pasasalamat na sa kanya. Pagkarating ko sa mansyon sinalubong ako ni Nana Mila ng isang mahigpit na yakap. Namiss ko talaga si Nana kaya niyakap ko din siya ng mahigpit. Kamusta ka na Hijo? Tanong ni Nana sa akin. Okay naman Nay, salamat po at nakarating kayo dito sa hasyenda. Namiss ko po kayo. Masayang sagot ko. Ano ba ang meron at minadali mo ko pumunta dito? Matagal na din pala ang panahon nang huli kong madalaw ang lugar na ito. Noong panahon pa na tinakasan mo ang problema mo dahil sa pagkasawi mo sa pag-ibig. Anak ikaw ba ay nakamove on na sa ex mo? Muling tanong ni Nana. Nay, wag niyo na po banggitin sa akin ang nakaraan ang importante ang ngayon. Pinapunta ko po kayo dito para ipakilala sa inyo ang mapapangasawa ko at nay magkakaapo na po kayo, buntis po ang mapapangasawa ko. Tugon ko kay Nana. Talaga ba Hijo? Andito ang mapapangasawa mo. Masayang ani ni Nanay. Opo, tulog pa po siguro heto nga at maaga ako namitas ng mga prutas para sa kanila ni baby. Wika ko muli kay Nana. Natutuwa ako anak at mukhang masayang-masaya ka nga sa piling ng babaeng mahal mo. Dalangin ko na tuloy-tuloy na ang kasiyahan mo, batid ko kung paano ka magmahal anak, ubos-ubos halos wala kang itira sa sarili mo. Kaya kapag nasaktan ka wala ding katumbas na sakit. Naaalala mo ba dati halos liparin namin nila Zach at Johan at pagpunta dito dahil sa pag-aalala namin sayo ng araw ng kasal mo? Halos mataranta ang mga kaibigan mo na yun dahil natatakot sila na baka may gawin kang hindi maganda. Tuwing nalulungkot ka dito ka sa hasyenda nagpupunta kaya alam ko kung saan ka pumupunta kapag nasasaktan ka. Maraming masayang alala ang lugar na to sa'yo anak, maraming ding luha at lungkot ang lugar na ito. Sa pagkakataon ito anak alam ko na magiging masaya ka na dahil napakabuti at mapagmahal mong bata. Ang payo ko lang sa'yo gawin mo ang lahat ng makakapagpasaya sa pamilyang bubuohin mo. Lagi mo silang busugin sa pagmamahal. Kung may problema mang dumating lagi niyong pag-uusapan, huwag laging pairalin tikisin ang isa't isa, dahil sa huli magdudulot lang yun ng lalong di pagkakaunawaan. Magiging ama ka na kaya sobrang masaya ako na babalik na ang sigla ng mansyon na ito na napabayaan sa mahabang panahon.
Kung nasaan man ang mommy at daddy mo paniguradong masayang-masaya sila tulad ko, dahil nasa mabuti ka ng kalagayan kasama ang taong magiging kasama mo habang buhay, mga bilin at pangaral sa akin ni Nana. Pinunasan ko ang mga luha ni Nana, alam ko na mahal ako ni Nana, ibinuhos niya na sa akin lahat ng oras at atensyon niya. Hindi na din siya nag-asawa dahil sa pag-aalaga sa akin noong bata pa ako. Kaya mahal na mahal ko si Nana na parang tunay kong magulang. Lahat ng payo niya ay lagi kong sinusunod at lahat ng nangyayari sa akin ay alam niya. Matapos ang madrama namin tagpo, pumunta kami sa kusina ni Nana para ipagluto ng makakain ang babaeng mahal ko na hanggang ngayon ay tulog pa din. Pag nakilala ni Marian si Nana mamaya panigurado magkakasundo agad sila. Dalawang babaeng mahalaga sa buhay ko ngayon at kung babae ang magiging anak ko dagdag sa mga babaeng mahalaga sa akin. Nang magising ako kinaumagahan nagtataka ako kung bakit hindi ko makapa si Marcos sa aking tabi. Bumangon na ako at niligpit ang aming higaan at ginawa ang mga morning routine ko pagkatapos ay bumaba na ako. Pagkababa ko sa hagdanan amoy na amoy ko kaagad ang masarap na niluluto mula sa kusina. Nagulat pa ako nang makita ko si Marcos nakausap ang isang may edad na babae. Nakikita ko ang respeto at pagpapahalaga ni Marcos dito dahil kung alalayan at kausapin niya ito ay may paggalang. Pinagmamasdan ko lang silang dalawa sa ginagawa nila. Bigla ko tuloy na miss ang mommy ko, ganito din kami noong bata pa ako nagbobonding sa kusina. Mabait si Mommy Nora pero hindi ko pa siya nakakabonding sa kusina, namimiss ko kasi si mommy tuwing naiisip ko na magluluto ng sabay. Nang mapansin ako ng may edad na babae, mabilis siyang lumapit sa akin at masaya niya akong binati. Hisa, halika ka dito, andito si Marcos, nagluto ako ng menudo at pritong pork chop dahil sabi ni Marcos ay paborito mo ang mga ito. Ang aga nga nagising ng iyong nobyo at kinuhanan ka ng mga prutas sa taniman, masayang wika niya sa akin. Nahihiya man ako ay sumunod na lang ako. Nang makarating ako sa tapat ni Marcos agad niya akong niyakap at hinalikan sa aking labi. Napaka-sweet talaga ng mahal ko. Gutom ka na ba, mahal? Pasensya ka na hindi na kita ginising kasi alam ko na pagod ka sa biyahe dahil dito agad tayo dumiretso pagtapos ng party nila dad. Wika sa akin ni Marcos. Pagod ako kagabi, mahal, kaya tuloy tanghali na ako nagising, napasarap ang tulog ko, masayang sagot ko sa kanya. Siya nga pala, mahal, pinakikilala ko sa'yo, si Nana Mila, siya ang nag-alaga sa akin nang iwan ako ng parents ko. Siya na ang nagpalaki sa akin. Siya ang naging pangalawang ina ko kaya mahalaga siya sa akin, mahal, muling wika ni Marcos sa akin. Ako po pala si Marian, Nana, salamat po sa mga inihanda niyo para sa akin. Wika ko kay Nana na nahihiya. Naku! Wala yon, para naman yan sa mapapangasawa ng alaga ko, saka excited na ako makita ang apo ko sa inyo para magkabuhay na itong mansyon, matagal na din kasi ito hindi natirahan. Ani, Nana Mila. Hayaan niyo po, pag kinasal na kami ni Marcos ay dito po kami maninirahan. Gusto ko ang lugar na ito, Nana. Sariwa ang hangin at mayroong magandang falls. Bukod pa doon, mababait po ang mga taga rito. Muli kong sagot kay Nana. Habang nag-uusap kami ni Nana ay umakyat muna sa silid namin si Marcos para makaligo dahil kanina pa daw siya init na init dahil maaga siyang nangabayo at umikot sa hasyenda. Salamat, Marian, at dumating ka sa buhay ng alaga ko. Akala ko hindi na siya muling babalik sa dati simula nang iwanan siya ng ex niya sa araw ng kasal nila. Lumuluhang sabi ni Nana Mila. Bakit po ba sila naghiwalay, Nana? Tanong ko sa kanya. Heto na ang pagkakataon ko makilala ang dating kasintahan ni Marcos na nang iwan sa kanya. Sumama kasi si Madel sa ibang lalaki ang masaklap kasi niya sa mismong araw ng kasal nila ni Marcos niya iniwan sa ere ang alaga ko. Dahil sa sakit na naramdaman niya sa Amerika na siya nanatili. Kaya masaya ako, Marian, na bumalik na sa dati ang alaga ko. Masarap magmahal ang alaga ko at sobrang bait kaya sana sa pagkakataong ito nasa tamang babae na siya. Nararamdaman ko naman na mahal mo ang alaga ko at bukod doon nakikita ko sayo na mabuti kang babae. Paliwanag ni Nana Mila. Makakaasa ka, Nana, hindi ko po lolokohin si Marcos, masyado ko po siyang mahal para gawin sa kanya yon. Pag dumating ang panahon na makaharap ko si Madel, makikita niya kung ano ang sinayang niya. Ipanatag niyo po ang loob niyo. Dahil mamahalin ko po ng tunay si Marcos. Sagot ko kay Nana. Isang yakap ang binigay niya sa akin, tanda ng suporta at basbas niya sa amin ni Marcos. Natutuwa ako na ang nag-iisang pamilya ni Marcos ay tapos puso akong tinanggap.
Matapos namin kumain ni Marcos ay nagkwentuhan kami sa sala at nanood ng TV. Niyaya ko siya sa falls kasi masarap magtampisaw doon at malamig ang hangin. Sabi niya sa akin mamaya na lang daw. Kaya dito na lang kami sa sala. Si Nana Mila naman ay namahinga sa kwarto niya dahil maaga pa lang pala ay nasa biyahe na siya papunta dito. Pagsapit ng alas 5 ng hapon niyaya ako ni Marcos na pumunta sa falls. Ganoon na lang ang gulat ko na andoon ang mga tauhan ng hasyenda at naghanda ng konting salo-salo para sa amin ni Marcos. Pinaupo ako ni Marcos sa isang upuan malapit sa malaking puno at inawitan ako kasama ng mga trabahador sa hasyenda. Sobrang saya ng puso ko sa ginawa niyang sorpresa kasama ang mga tauhan ng hasyenda. Nagulat na lang ako nang bigyan ako ng koronang bulaklak at sinabit sa ulo ko. Patuloy pa din ang pag-awit ng mga trabahador maging si Marcos. Nagulat ako nang hawakan ako ni Nana Mila at sinabi na ganyan daw ang ginawa noon ng namayapang ama ni Marcos sa kanyang ina noong panahon na nasa hasyenda sila. Hindi ko akalain na gagawin niya din sa akin ang ganito. Harana ang tawag ng iba sa ginawa nila, pero anuman ang tawag dito wala akong pakialam. Ang importante sa akin ay ang lalaking kumakanta na nakatingin sa akin na puno ng pagmamahal. Dahil sa tindi ng emosyon ko at labis na saya na umaapaw sa akin, lumapit ako sa kanya at sinalubong ko siya ng mahigpit na yakap habang umiiyak. Ang lalaking minahal ko ay sobrang mapagmahal na kayang gawin ang lahat para sa akin. Mapalad ako na may isang Marcos na dumating sa buhay ko, kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataon na maging maayos ang aming bubuohing pamilya. Kung sakali mang dumating si Madel at magkita sila, sisiguraduhin ko na hindi niya na mababawi si Marcos sa akin. Ipapamukha ko sa kanya kung anong klaseng lalaki ang sinayang niya. Natapos ang kanta nila Marcos at ng mga tauhan na masaya. Isang halik ang ibinigay sa akin ni Marcos sa harap ng kanyang mga tauhan at pinakilala ako sa kanila na ako ang magiging Mrs. Alejandro ni Marcos. Naging masaya ang aming salo-salo kasama ang mga trabahador at may mga asaran at biruan pang nangyari, kaya tuwang-tuwa kami ni Marcos na umuwi sa mansyon na may ngiti sa aming mga labi. Isang buwan na ang lumipas simula nang malaman namin na buntis si Marian. Ang plano sana namin na pagpunta sa Amerika ay naudlot dahil kailangan ko muna masiguro na kung okay bumiyahe si Marian palabas ng bansa. Gusto ko ng assurance na safe ang magiging mag-ina ko. Ngayon ang araw ng check-up ni Marian. Dito din namin malalaman kung katulad ni Marian at Marie ay magiging kambal ang anak naming dalawa. Masaya ako dahil sa paparating na anghel na bubuo sa amin. Andito ako ngayon sa Elisa sa mga kumpanyang iniwan ni Dad na pinamahala ko sa mapagkakatiwalaan kong pinsan. Ako na din ang nagmamanage dito para maging gamay ko na ang trabaho at pasikot-sikot sa kumpanya. Gaya ng sabi ko, ang pagpunta ko sa Amerika ay para formal lang na magpasa ng resignation letter at formal na magbitiw sa pwesto. Kasabay na din ng ilang araw na bakasyon kasama ang mahal ko. Dito ko na kasi gustong manirahan sa Pilipinas kasama ang mahal ko. Nagulat ako nang biglang sumulpot si Zach at si Johan sa opisina ko. "Jude, what's up?" Wika ni Johan. "Ano ang nakain nyo at pumunta kayo dito sa opisina ko? Wala ba kayong inasikaso sa kumpanya nyo at ako ang ginugulo nyo?" Tanong ko sa kanila. "May importante kaming sadya kaya kami pumunta ni Johan dito," wika naman ni Zach. "Siguraduhin nyo matutuwa ako sa balitang hatid nyo at nagawa nyo pa pumunta dito, kung pwede naman itawag na lang sa telepono." Pagsusungit ko sa kanila. "Kulang ka ba sa 6 at ang sungit mo? Kasi kung kulang ka hindi ako naniniwala, wala sa itsura mo sa ating tatlo, ikaw ang manyakis." Pangaasar ni Johan sakin at tumawa naman si Zach. "Gago. Sa ating dalawa ikaw ang kulang sa 6, tarantadong to." Sinabihan pa ako ng manyakis. Ganti ko kay Johan. Ang mga itlog kong kaibigan tawa lang ng tawa sa pambwebwesit nila sa akin kaaga-aga. Excited talaga ko makita ang mga itsura ng mga to pag nalaman nila na ang babaeng mga mahal nila at isang magagaling na agent. Tawa now, asar pa more pag nangyari na yon. Inom later, istorbo later at iyak later. Natatawang pagkausap ko sa sarili. So ito na nga ang balita namin. Nakita ko si Madel last week sa Palawan, andito na pala siya sa Pilipinas. Nakausap ko siya at ang sabi niya hiwalay na sila ng partner niya. Kaya daw siya umuwi ng Pilipinas ay para balikan ka. Kinamusta ka niya, sinabi ko may girlfriend ka na at buntis na. Ang gaga, tinawanan lang ako, sa kanya ka pa din daw babagsak. Wika ni Johan.
Anong plano mo ngayon? Alam ba ni Marian ang tungkol sa ex mong si Madel? Ani naman ni Zach. Nagulat ako sa binalita nila sa akin, hindi ko akalain na magbabalik pa sa Pilipinas si Madel. Akala ko ay masaya na siya namumuhay sa Italy kasama ang pinalit niya sa akin. Ano ang purpose niya at muli siyang nagpakita? Hindi ko hahayaan na guluhin niya sa amin ni Marian, hindi ako makakapayag. Mag-ingat ka dude dahil base sa information na nakalap ko sa kaibigan ko sa Italy lubog sa pagkakautang si Madel kung kani-kanino siya ngayon kumakapit para sustentuhan ang luho niya. Baka plano kang balikan para perahan uli, paliwanag ni Zach. Hindi ko hahayaan na guluhin niya kami ni Marian, walang alam si Marian sa nakaraan namin ni Madel, ang alam niya lang may ex ako, bukod doon wala na. Kung may binabalak man masama si Madel sa akin, at sa girlfriend ko ngayon palang kabahan na siya, dahil hindi niya alam kung anong klaseng babae ang babaeng mahal ko, paliwanag ko sa kanila. Bakit dude? Anong klaseng babae ba ang girlfriend mo? Mukha naman mabait yun si Marian at mahinhin. Wika naman ni Johan. Kung takot ako sa girlfriend ko, mas matakot kayo ni Zach sa mga partner nyo. Paalalang kaibigan lang, sabi ko sa kanila na natatawa. Kita ko ang pagsalubong ng kilay ni Zach at Johan sa sinabi ko. Iniisip siguro nila kung bakit ko nasabi yon, pero bahala sila basta binigyan ko sila ng clue. Matapos namin mag-usap magkakaibigan ay umalis na din sila. Lunchtime pupunta na ako sa bahay nila Marian dahil susunduin ko siya para sa schedule ng check-up ng baby namin. Kaya naman nag-umpisa na muli akong magtrabaho para mabilis kong matapos. Hindi ko iniisip kung muli kaming magtagpo ni Madel para sa akin, tapos na ang kabanata ng buhay namin. Masaya na ako sa mahal kong si Marian, kasi bukod tangi siya sa lahat, walang-wala sinabi si Madel sa kanya. Masaya akong lumabas sa opisina ko at tinahak ang daan patungo sa bahay nila Marian. Excited ako sa sasabihin ang doktor at excited ako marinig muli ang heartbeat ng anak ko. Nang makarating ako sa mansyon nila ay sinalubong ako ni Mommy Nora at sinabi na sumabay na sa kanila sa pananghalian dahil pababa na din si Marian. Sinabi ko kay Mommy Nora na sunduin ko na lang sa taas si Marian para sabay na kami mananghalian. Nang pumayag si Mommy ay mabilis akong umakyat sa taas at binuksan ang pinto ng silid ni Marian. Narinig ko na nasa banyo siya dahil sa lagaslas ng tubig na nagmumula dito. Pinagmasdan ko ang silid ni Marian maging ang mga pictures nito noong bata pa siya at hanggang sa paglaki. Napakaganda talaga ng mahal ko. Kung magkakaanak man ako ng babae, gusto ko kamini niya, at kung lalaki naman sana kamukha ko. Napangiti ako nang makita ko ang mahal ko lumabas sa banyo. Nabigla pa siya nang makita niya ako sa kanyang silid. Ano ang iningiti mo, Mr. Alejandro? Parang iba na naman yung ngiti mo. Pinaalala ko lang sa'yo, check up natin, kaya ikalma mo muna yung suman mo. Wika sa akin ni Marian. Tinitignan lang kita kasi nagagandahan ako sa'yo, saka naghihintay si Mommy. Mamaya pagalitan na naman ako, sabihin alam mo na. Sagot ni Marcus na natatawa. Mabuti alam mo. Mahilig ka kasi, ani ni mahal sa akin. Niyakap ko ang mahal ko dahil hindi ko mapigil na hindi siya yakapin at halikan. Napakapalad ko talaga sa babaeng mahal ko. Isang masarap na tanghalian ang pinagsaluhan namin nila Mommy kasama si Marcus. Nagulat ako na nasa loob siya ng kwarto kanina pagkatapos ko maligo. Akala ko gagawa na naman ng kalokohan, mabuti na lang at tanghalian ngayon at nakausap niya si Mommy. Naku! Kung hindi panigurado, iba na naman ang kinain nito. Nang minsan kasi kaming magsalo-salo ay nauna kumain si Marcus ng puto bongbong, kaya nagalit si Mommy, ayaw niya kasi pinaghihintay ang pagkain. Matinding sermon ang inabot namin dahil sa kalokohan ni Marcus. Sa susunod daw kumain muna kami bago ang kalokohan namin. Sakay ako ng kotse ni Marcos habang hawak niya ang isang kamay ko. Masaya na excited kaming dalawa sa magiging anunsyo ng bihi mamaya. Matinding kaligayan ang nararamdaman namin dahil sa pagdating ng munting anghel namin. Dahil may appointment na kami at nakaschedule na mabilis kaming inasikaso ng doktor. Pinahiga niya ako sa isang kama at inumpisahan ng ilagay ang aparato na nilagyan niya ng gel at inumpisahan na ilagay sa aking tiyan para malaman namin kung kamusta na ang baby sa tiyan ko. Hawak ko ang kamay ni Marcus na nanlalamig dahil sa kaba at excitement niya marinig ang heartbeat ng baby namin. Yes, nakikita niyo ba yung mga bilog sa monitor, Mr. and Mrs. Alejandro? Ayan yung mga babies niyo. Masayang wika ng doktor. Babies dos. " What do you mean? Tanong ni Marcus na nanginginig ang boses.
Wow mahal, twins ang anak natin, katulad namin ni Marie. Wika ko naman kay Marcos at nakita kong pumatak ang luha niya. Hindi twins ang baby nyo, tingnan nyo yung nasa monitor kung ilan ang sinasabi kong bilog. Wika muli ng doktor. Ganoon na lang ang gulat ko nang mapansin ko ang sinasabi ng doktor sa amin, mabilis nagunahan ang mga luha ko sa pagpatak. Kung hindi ako nagkakamali, 4 ang bilog na tinutukoy ng doktor kung ganoon quadruplets ang magiging anak namin ni Marcos. Nakita ko din ang pag-awang ng labi ni Marcos, tulad ko siguro ay nabigla din siya sa nakita niya. Mr. and Mrs. Alejandro, congratulations, quadruplets po ang baby nyo at base sa monitor at tunog in heartbeat nila ay wala naman akong nakikitang problema. Masayang balita ng doktor sa amin. Doth, 4. 4. Ang magiging anak ko, sigurado po kayo. Wika ni Marcos na namumutla, kaya nagulat kami ni Dulcie nang bigla na lang siyang nawalan ng malay dahil sa sinabi ng doktor na 4 ang anak namin. Nakakahiya ka Marcos dito ka pa nagkalat, mabuti na lang at nasalo siya ni Dulcie. Ang laking tao pa naman ni Marcos. Pinaupo siya ni Dulcie sa upuan nito kanina. Habang ako ay kinakausap naman ng doktor sa mga dapat kong kainin at gawin para healthy ang aming quadruplets. Sinabi din ni Dulcie na pag 7 months na ang tiyan ko, saka pa lang namin malalaman ang gender ng magiging anak namin. Iniwan na kami ni Dulcie sa loob ng silid dahil hanggang ngayon wala pa din malay si Marcos. Nakakatuwa lang isipin na ang tapang ng mahal ko, pero anak niya lang pala ang magbibigay ng kahinaan sa kanya. Masaya ako na 4 ang magiging anak namin ni Marcos dahil alam ko ito ang pangarap niya, ang magkaroon ng maraming anak. Matindi talaga ang condensed milk na galing sa suman sharpshooter, ang loko, 4 agad ang nabuo, walang tigil kasi sa kakalabas ng condensed milk. Nang imulat ni Marcos ang kanyang mata, masayang mukha ko ang nabungaran niya. Bigla niya akong niyakap at hinalikan. Mahal, pasensya na nawalan ako ng malay, hindi ko kasi lubos maisip na 4 agad ang magiging anak natin. Sobrang saya ko mahal sa mga oras na to, wika niya sa akin. Deserve mo yan mahal, kasi mabuti kang tao. Ito na binigay na ng Diyos ang matagal mong hinihiling, 2 nga lang ang ini-expect natin, pero mapalad tayo at ginawa ng Diyos na 4. Lingay na ang mansyon, panigurado magiging masaya si mommy at daddy, first time mangyari na mailumabas na quadruplets sa pamilya namin dahil laging twins lang talaga. Mahabang paliwanag ko kay Marcos. Hindi lang magulang mo ang matutuwa mahal, maging si Nana Mila, ingay na muli sa bahay namin sa Ilocos, malawak doon, makakapaglaro ang mga anak natin doon at panigurado magiging masaya din ang mga tao sa hacienda, masayang tugon ni Marcos. Matapos namin sa ilang pag-uusap, nagpaalam na kami kay Dulcie. Tuwang-tuwa si Dulcie sa reaksyon at mga tanong ni Marcos sa kanya. Itanong daw ba sa doktor kung anong gender ng baby Min, halos 9 weeks pa lang ang tiyan ko. Tinanong niya din kay Dulcie kung safe ba ang lumabas kami ng bansa. Sinabi naman ng doktor na wala naman problema kasi healthy si baby, basta lagi ko lang inumin ang mga vitamins ko at kumain ng mga healthy foods. Nagpaalam na din sa amin si Dulcie matapos ang ilang tanong ni Marcos. Madami pa kasing pasyenteng aasikasuhin si Dulcie. Kaya umalis na din kami sa hospital at nag-aya si Marcos na bumili na kami ng ilang gamit ni baby. Habang pupunta kaming mall, hindi maalis ang ngiti sa mukha ni Marcos, tuwang-tuwa talaga siya sa nalaman niya na 4 ang magiging anak niya. Hawak niya pa ang tiyan ko at kinakausap ang mga anak niya na akala mo naman sasagot. Ilang weeks pa, sabi ng doktor, mararamdaman ko na ang paglikot nila sa tiyan ko, excited na ako, maramdaman ang mga anak ko sa loob. Pagkarating namin sa mall ay magkahawak kamay kaming 2 na nag-iikot sa baby section kung saan ang dami naming nakikitang magandang damit. Panailagay ni Marcos ng mga damit, ang iba ay malaki pa, kaya ang sabi ko isoli niya muna dahil masyado pa malaki ang mga pinili niya. Excited kaming 2 na namimili ng mga gagamitin ng mga anak namin. Ang sabi ko sa kanya piliin niya ay unisex lang dahil hindi pa namin alam ang magiging gender ng anak namin. Habang namimili kami ni Marcos, naglakad kami sa bilihan ng crib nang may bumangga sa akin. Pagtingin ko sa kanya, nakita ko ang ngisi niya na akala mo hindi gagawa ng matino. Mabuti na lang at nakita ko ang larawan niya. So bumalik na pala ang higad na hindi makontento. Andito na pala sa Pilipinas ang impaktang ex-higad gold digger. Si Medel.
Habang abala kami ni Marcos sa pamimili ng mga damit ng magiging anak namin, walang paglagyan ang kasiyahan namin habang kumukuha ng mga gagamitin ni baby. Ang sarap pala sa pakiramdam na ikaw mismo ang bumibili ng gamit ni anak mo. Nang mapuno namin ang cart na dala namin para sa pamimili, nagpunta kami sa crib section. Habang papalakad kami ni Marcos papunta doon, may isang babaeng bumangga sa akin. Mabuti na lamang bigla ako nahawakan ni Marcos, kung hindi ay bumagsak sana ako sa sahig. Pag-angat ko ng mukha ko, ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko ang ex ni Marcos na nakangisi pagkatapos akong banggain. So, nagbalik na pala ang impakta gold digger demonita Makati. Lingid sa kaalaman ni Marcos, nang malaman ko ang kanyang nakaraan na hanggang ngayon ay hindi niya pa din kinukwento ang tungkol sa bruhilda niyang ex, ay pinaimbestigahan ko na ito kay Arziel. Alam ko na lubog ito sa pagkakautang ngayon at kung kani-kanino ito lumalapit para masustentuhan lang ang sarili, kahit na ibalandra niya pa ang katawan niya sa kahit na sino. Naamoy ko din na may plano itong balikan si Marcos para gamitin at perahan. Hindi ako papayag na gawin niya yon, kaya nang mabasa ko ang nireport sa akin ni Arziel, ay bumuo na agad ako ng plano para protektahan ang mahal ko. Hindi ako magiging mahusay na agent kung hindi ako marunong kumilatis ng tao, lalo na kapag may banta sa amin. Ilang buwan ang hirap na tinamo namin sa training para lang makapasa, tapos may isahan lang ako ng ex na dumating. Sayang lang to si Madel, maganda pa naman, may katawan at makinis, sa bagay ito nga pala ang ginagamit niya ngayon para mabuhay. Nakita ko din sa mukha ni Marcos na galit, hindi ko alam dahil sa pagkabangga sa akin o sa nakaraan nila ni Impakta. Huwag kang magkakamali Marcos, kung ayaw mong maputulan ng suman at hindi mo makita ang mga anak na pinangarap mo. Naiinis lang ako kasi itong Impaktang Madel na to ang ganda ng ngiti kay Marcos. Hi babe. It's been years, kamusta ka na? Tanong ni Madel kay Marcos. Nang makita ko na hindi pinansin ni Marcos si Madel, ako na lang ang sumagot. Who are you? And bakit Bobby ang tawag mo sa fiance ko? Balik tanong ko sa kanya. I'm the ex-fiance, Yiva the way I'm Medel Santillan. Pagpapakilala ni Madel. Let's go na mahal, ang mga bagay na walang halaga dapat hindi na binibigyan ng oras. Wika ni Marcos na masama ang tingin kay Madel. Wait! Mag-ex kayo. Hindi mo ata na kwento ang tungkol sa kanya mahal, ang sabi mo lang ex. Pagdradrama ko kunwari. Pasimple kong tiningnan si Madel, nakita ko kung paano niya pakawalan ang nakakalokong ngiti habang nakatingin kay Marcos. Oh! How sad naman sa'yo Miss Fiance, hindi pala ako naikwento sa'yo. Alam mo ba na mahal ako ni Marcos, lahat ng hilingin ko sa kanya noon ay binigay niya. To the point na ayain niya ako magpakasal. Ingatan mo siya dahil sa nakikita ko mukhang matindi pa din ang pagmamahal niya sa akin. Bantayan mo maigi, baka magulat ka na lang kapiling ko na siya muli. Saad ni Madel. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa, masyado pala mataas ang tingin nito sa sarili, bukod pa doon masyadong pelengjera, kala mo naman ay gusto talaga si Marcos sa kanya. Tama, may gusto sa kanya, gusto na siyang ihagis sa mga oras na to. Mahal, umalis na tayo, and you Madel, don't call me baby anymore because I'm not your baby. If I were you, shut your ugly mouth. Huwag ka gumawa ng kwento dahil hindi mo kami masisira ng asawagi. Bakit ka ba nagbalik para manggulo? Sorry ka na lang, ang lalaking sinayang mo noon at inalay sa'yo ang lahat ay pagmamay-ari na ng isang babaeng Marian de la Riva ang pangalan. Hinding-hindi mo maalis sa puso ko ang pangalan na iyan kahit anong gawin mo dahil naka-engraved na iyan sa loob. Saad ni Marcos. Napangiti ako sa sinabi ni Marcos, ang loko, iniisip siguro nito magagalit ako. Hindi niya ba nararamdaman na nilalaro ko lang ang impaktang to? In fairness, kinilig ako. Narinig mo Miss Madel, naka-engraved ang pangalan ko sa puso niya. Hindi mo ata na secure nung umalis ka, iniwan mo na di ka naka-engraved ang pangalan mo, di sana may babalikan ka pa. Alam ko na baka isang cheap na henna, tatooing ang gamit mo noon kaya mabilis lang nabura. Pasaring ko sa kanya. Huwag kang magpapakasiguro Miss Marian, baka magulat ka, nasa sakin na ang huling halakhak at yang engraved mo walang bisa. Sagot naman ni Madel. Oh, hindi nga. Tandaan mo Madel, SDV itinutok noon na hindi mo pinahalagahan, ngayon maghahabol ka. Sa tingin mo papayag ako? Hindi yun mangyayari kasi minsan mang itinutok sa'yo, pero defi akin ipinutok, kaya know your place, don't act na akala mo pagmamayari mo siya.
Alam mo kung bakit mas masarap kasi ang puto bongbong ko fresh from the oven. Maumbok, malasa at makatas. Sagot ko kay Madel na nakangisi. May araw ka din sa akin. Wika ni Madel. Hihintayin kita. Mas malala pa ako sa GEE. Na sinasabi mo 1% ko palang nilalabas ko nanginginig ka na sa inis. Tugon ko sa kanya at binulong ko na, alam ko ang pinaplano mo kaya wag mo nang ituloy dahil haharangan kita, nasa pintuan ka palang napatay na kita. Kasabay ng isang ngisi ang binigay ko na ikinaputlan niya. Babalikan kita, tandaan mo. Wika ni Madel kasabay ng pag-alis sa harapan namin. Mahal sana di mo na pinatulan, isa na lang siyang bahagi ng nakaraan at ikaw at ang mga anak natin ang mahalaga sa akin ngayon. Nakakatakot ka pala makabangga, tingnan mo si Madel na paalis mo, ano ba binulong mo sa kanya at kumaripas yon ng alis? Tanong ni Marcus. Sinabi ko sa kanya kapag ginulo niya tayo, papatayin din siya. Sagot ko kay Marcos sa mahinang boses, ngayon ko lang napansin ang dami palang nakatingin sa amin, bigla ako nakaramdam ng hiya, nawala ang tapang na naipon ko kanina kay Madel dahil sa mga tao sa paligid. Nagtaka ako kay Marcos na biglang pinagpawisan sa binulong ko, ang lamig man ng aircon ng mall. Itinuloy na namin ang pamimili namin na naudlot dahil sa impaktang Madel na yon. Bumalik ang saya namin habang bumibili ng pangangailangan ng baby namin. Nakita ko naman kanina kay Marcos na hindi na siya interesado kay Madel, kaya masaya ako na alam ko na hindi na siya apektado sa presensya ng impaktang yun. Natuwa ako nang malaman ko na quadruplets ang anak namin ni Marian. Hindi ko sukat akalain na 4 agad ang magiging anak ko. Belib na belib talaga ako sa suman ko dahil grabe sa pagiging sharpshooter. Akalain mo yun, tinalo ko pa ang triplets ng kaibigan kong si Zach. Dahil sa katuwaan namin ni Marian na binalita ng niya na pagdesisyonan namin na mamili ng gamit ni baby ng magkasama. Masaya kaming namimili ni Marian at nag-iikot sa kid section nang may bumunggo sa kanya na muntikan niyang ikabagsak, mabuti na lang at maagap ko siyang nahawakan kung hindi baka bumagsak siya sa sahig. Galit na galit ako sa taong may gawa nun sa kanya, kaya nang makita ko na okay na ang mahal ko, binaling ko ang paningin ko sa nakabunggo sa kanya, ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko si Madel pala ang bumunggo sa kanya. Kung ano-ano pa ang mga kasinungaling sinabi, mabuti na lamang ang mahal ko ay palaban din, hindi nagpatalo kay Madel at pinakakinabahan ako nang ibulong niya na papatayin niya si Madel kapag nanggulo sa relasyon namin. Doon ko lang nakita ang mahal ko magalit, masaya ako na napatunayan na sobrang mahal niya ako to the point na handa niya akong ipaglaban, lalo na pagdating kay Madel. Hindi talaga ako nagkamali sa babaeng napili kong mahalin. Malapit na mag-alas 2, excited ako makita ang mahal ko, may usapan kasi kami na pupunta siya sa opisina ko para dalhan ako ng lunch. Sabay kaming kakain dito sa loob ng opisina. Nang bumukas ang pinto, masayang ngiti ang binigay ko na naunti-unting nawala sa mukha ko dahil ang akala ko na si Marian ang pumasok ay si Madel pala ang pumasok sa opisina ko. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Baby, mag-usap tayo, andito ako para huminch ng sorry sa mga nagawa ko, lalo na nung time na iniwan kita sa araw ng kasal natin. Please baby, ako na lang uli. Sagot ni Madel sa akin. Natawa ako ng pagak sa mga sinabi niya na akala mo ganoon lang kadali ang lahat, na sa isang simpleng sorry mabubura ang lahat ng masakit na ginawa niya. Isa pa, wala na akong nararamdaman para sa kanya. Wala ka nang babalikan, kaya kung pwede umalis ka na sa harapan ko. Isa pa, hindi na kita mahal, si Marian na ang mahal ko. Ani ko kay Madel. Babe, alam ko galit ka lang, kaya please ibalik na uli natin ang dati, alam ko mahal mo pa ako. Mahal na mahal kita babe, na-realize ko na ikaw pa din nang makita kong may kasama kang iba. Tugon naman niya sa akin. Mahal? Kung totoong mahal mo ko, hindi mo ko iiwan, hindi mo hahayaang masaktan ako, hindi mo hahayaang mapahiya ako sa maraming tao sa mismong araw ng kasal natin. Bakit Madel, ano ba ginawa kong masama sa'yo? Lahat ng meron ako binigay ko sa'yo, luho mo, pera, at kung ano-ano pa, pero anong isinukli mo sa'kin, kabiguan at pagtataksil? Sa kabila ng nangyari, dapat pa din ako magpasalamat sa pang-iwan mo, dahil kung hindi mo ginawa yon, hindi ko makikilala ang nakalaan sa'kin na ibinigay ng Diyos sa akin. Galit kong paliwanag kay Madel. Babe, alam ko nagkamali ako, kaya nga andito na ako uli, pangako magbabago na ako. Ako na lang uli babe. Pagmamakaawa ni Madel.
Hangad ko na makahanap ka ng totoong pagmamahal, Madel, kasi ako kontento na ako sa babaeng mahal ko bukod tangi siya sa lahat. Simpleng babae lang siya pero malawak ang pangunawa niya at marunong siya magpahalaga ng pagmamahal. Kay Marian ko nakita na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa tagal ng relasyon, kundi kung paano mo pahalagahan ang taong mahal mo. Siya ang gusto ko makasama ko sa future, kasama ang magiging anak namin. I'm sorry, Madel, umalis ka na. Saad ko sa kanya. Nagulat ako nang yakapin ako ni Madel at umiyak ng umiyak, pilit kong tinatanggal ang pagkakayakap niya sa akin dahil baka abutan kami ni Marian at kung ano ang isipin niya. Ayoko galitin ang mahal ko at baka ano pang magawa nito sa akin. Nang biglang bumukas ang pinto. Heto na nga yung sinasabi ko na abutan ako na kayakap si Madel. Nakita ko kung paano maningkit ang mata niya na nakatitig kay Madel sabay hatak nito sa buhok ni Madel. Ikaw na babae ka, akala ko nagkaintindihan na tayo, aba. Talagang yumakap ka pa kakalbuhin kita para maisip mo na hindi ako basta-bastang kalaban. Wika ni Marian kay Madel. Aray baby. Awatin mo ang babae mo, masakit, matatanggal na ata ang anit ko sa sabunot niya. Deing ni Madel. Diyan ka lang, Marcus, kung ayaw mo na pati ikaw idamay ko sa inis ko sa higad na to. Ani sa akin ni Mahal. Napalunok ako ng laway sa pagbabanta niya sa akin. Hindi ko in-expect na grabe pala talaga ang mahal ko sa ganitong bagay. Kailangan mag-ingat pala ako sa mga dumidikit sa akin at talagang makakatim sa kanya ng hindi maganda. Nang makita ko nakawala sa pagkakasabunot si Madel, sumugod ito kay Marian para gantihan, kaso dahil literal na mabilis kumilos ang mahal ko gawa sa training na pinagdaanan, nakaiwas siya. Sumugod uli Madel sa kanya at sa pagkakataong ito sinuntok na ni Marian at tumama sa ilong niya na sanhi ng pagkakadugo nito. Shit! Sinira mo ang maganda kong ilong, ay dedemanda kita, wala pa nakakagawa sa akin ng ganito. Wika ni Madel na sapo ang dumudugong ilong. E di magdemanda ka. Hindi naman kita atrasan. Sa katama lang yan sa ilong mo na retokada, katulad mo na hindi tunay ang pagkatao. Binabalaan uli kita, last chance mo na to, kapag nakita kitang lumapit at ginulo mo pa kami ni Marcos, bala na baril ang itatanim ko sa pagitan ng mata mo, ang ibabaon ko dyan. Pagbabanta ni Marian kay Madel. Mabilis na umalis si Madel sa harapan namin ni Marian na takot na takot. Napapailig na lang ako sa mahal ko. Mahal, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Wika ko kay Marian. Magpalit ka ng suot mo, hindi ko gusto ang amoy mo, nakadikit yung amoy ng hitad na yon sa'yo, mamaya may germs pang dala, mahawa pa kami ng mga anak mo. Pagtataray sa akin ni Marian. Sabay na tayo, mahal, paliguan mo ko para wala talagang germs na kumapit sa akin. Pang-aasar ko sa kanya. E kung ikaw kaya isunod ko kay Madel, gusto mo, Marcos, wika niya sa akin. Heto na, maliligo na, galit ka na agad, sagot ko sa kanya at pumunta na ako sa loob ng banyo para maglinis ng katawan.